May mga lihim bang itinatago ang Vatican na hindi nila nais ipaalam sa mundo? Isang institusyong may higit sa 2,000 taon ng kasaysayan, isang lugar na puno ng misteryo, kapangyarihan at mga dokumentong hindi pa nabubunyag. Sa video na ito, tatalakayin natin ang posibleng papel ng Vatican sa mga huling araw ng mundo at ang mga kontrobersyal na teorya na bumabalot dito. Kung handa ka ng tuklasin ang mga lihim na ito, simulan na natin. Ang Vatican, isang maliit na lungsod-estado sa gitna ng Roma, ay may kapangyarihang lumalampas sa sukat nito. Sa kabila ng pagiging pinakamaliit na bansa sa mundo, ito ay may malalim na impluwensya sa pandaigdigang politika, relihiyon at diplomasya. Ang kasaysayan ng Vatican bilang makapangyarihang estado ay nagsimula noong 1929 sa pamamagitan ng Lateran Treaty na kinilala ang Vatican bilang isang soberanong bansa. Ngunit ang ugat ng kapangyarihan nito ay mas matagal pa, mula sa panahon ni San Pedro, na itinuturing na unang papa, hanggang sa mga panahong ang simbahang Katolika ay may direktang impluensya sa mga emperador at hari sa Europa. Sa kasalukuyan, ang Vatican ay may diplomatikong relasyon sa higit sa 180 bansa at aktibong kalahok sa mga internasyonal na organisasyon tulad ng United Nations, World Health Organization at International Atomic Energy Agency. Ang ugnayang ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Vatican na makipag-ugnayan at makaimpluwensya sa mga pandaigdigang isyu, lalo na sa mga usaping moral at etikal. Ngunit sa kabila ng malawak na koneksyon at impluwensya, madalas na nananatiling tahimik ang Vatican sa ilang mahahalagang pandaigdigang isyu. Ang katahimikang ito ay maaaring bunga ng layuning mapanatili ang neutralidad at maiwasan ang direktang pakikialam sa mga politikal na alitan. Gayunpaman, ang ganitong postura ay nagdudulot ng mga tanong. Ito ba ay taktikal na hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan? O ito ba ay indikasyon ng mas malalim na layunin? Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, susuriin natin ang mga lihim na dokumento at arkibo ng Vatican, mga posibleng susi sa pag-unawa sa tunay na papel nito sa kasaysayan at sa hinaharap. Ang Vatican Apostolic Archive, na dating kilala bilang Vatican Secret Archives, ay isa sa mga pinakamisteryosong koleksyon ng dokumento sa buong mundo. May tinatayang 85 kilometro ng mga estante na naglalaman ng higit sa 35,000 volume. Ang arkibong ito ay itinatag noong ika-17 siglo at nagsisilbing sentral na imbakan ng mga mahahalagang dokumento ng simbahang Katolika. Kabilang dito ang mga liham ng mga papa, mga tala ng mga paglilitis at iba pang dokumentong may kaugnayan sa kasaysayan ng simbahan. Isa sa mga pinakakilalang dokumento sa arkibong ito ay ang Prophecy of the Popes na iniuugnay kay Saint Malachy, isang obispo mula sa Ireland noong ika-2 siglo. Ang propesiyang ito ay binubuo ng 112 maikling Latin na parirala na sinasabing naglalarawan sa bawat papa mula kay Celestine II noong 1143 hanggang sa kasalukuyang panahon. Ayon sa ilang interpretasyon, ang huling papa sa listahan ay tinutukoy bilang Peter the Roman na mamumuno sa panahon ng matinding pagsubok bago ang araw ng paghuhukom. Kamakailan lamang, muling lumutang ang interes sa propesiyang ito, lalo na't may mga ulat na ang dokumento ay nagtatakda ng taong 2027 bilang petsa ng araw ng paghuhukom. Ang muling pag-usbong ng propesiyang ito ay naganap kasabay ng mga ulat tungkol sa kalusugan ni Pope Francis na nagdulot ng mga spekulasyon na siya ang huling papa bago ang sinasabing katapusan ng mundo. Bukod sa Prophecy of the Popes, may mga ulat din tungkol sa iba pang mga dokumento sa arkibo na may kaugnayan sa mga propesiya at mga isyung eskatolohikal. Kabilang dito ang mga lihim na bahagi ng mga pahayag ng Fatima na sinasabing naglalaman ng mga babala tungkol sa mga digmaan, pag-uusig sa simbahan, at iba pang mga kaganapan sa hinaharap. Bagaman 3 bahagi ng mga pahayag ng Fatima ay inilathala na, may mga haka-haka na mayroong ika-4 na bahagi na nananatiling lihim. Ang limitadong access sa Vatican Apostolic Archive
ay nagdulot ng iba't ibang teorya at spekulasyon mula sa mga historiador at mga whistleblower. Ang ilan ay naniniwala na may mga dokumento na sadyang itinatago o sinira upang mapanatili ang imahe at kapangyarihan ng simbahan. Halimbawa, may mga ulat na noong panahon ni Pope Pius X, 2022 hanggang 39, may mga dokumento na sinira upang itago ang mga ebidensya ng infiltrasyon ng mga Mason sa loob ng simbahan. Sa kabila ng mga pagbubunyag at paglalathala ng ilang bahagi ng arkibo, nananatiling maraming bahagi nito ang hindi pa rin naa-access ng publiko. Ang patuloy na pagiging lihim ng mga dokumentong ito ay patuloy na nagpapalalim sa misteryo at mga tanong tungkol sa tunay na nilalaman ng Vatican Apostolic Archive. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, susuriin natin ang mga propesya at ang papel ng Vatican sa mga huling araw at kung paano ito nauugnay sa mga kasalukuyang kaganapan sa mundo. Ang mga propesya na may kaugnayan sa Vatican ay matagal nang pinagmumulan ng mga tanong at haka-haka, lalo na pagdating sa mga huling araw ng mundo. Dalawa sa mga pinakakilalang propesya ay ang Prophecy of the Popes ni Saint Malachy at ang mga pahayag ng Fatima. Propesya ni Saint Malachy, ang listahan ng mga papa at ang huling papa. Noong ika-12 siglo, si Saint Malachy, isang obispo mula sa Armagh, Ireland, ay sinasabing nagkaroon ng isang pangitain habang nasa Roma. Sa pangitaing ito, nakita niya ang isang serye ng 112 maikling Latin na parirala na naglalarawan sa mga susunod na papa ng simbahang Katolika simula kay Celestine the Niño noong 1143. Ang huling papa sa listahang ito ay tinukoy bilang Petrus Romanus o Peter the Roman, na sinasabing mamumuno sa panahon ng matinding pagsubok bago ang pagkawasak ng Roma at ang araw ng paghuhukom. Bagaman maraming eskolar ang naniniwalang ang propesyang ito ay isang huwad na isinulat noong ika-16 na siglo, patuloy pa rin itong pinag-uusapan lalo na tuwing may pagbabago sa pamumuno ng simbahan. Ang kamakailang pagkamatay ni Pope Francis ay muling nagpasigla sa interes sa propesiyang ito, lalo na 3 sa mga pangunahing kandidato bilang susunod na papa ay may pangalang Peter, na nagpapalakas sa mga spekulasyon tungkol sa katuparan ng propesiya. Pahayag ng Fatima, mayroon bang hindi pa inilalantad? Noong 1917, 3 batang pastol sa Fatima, Portugal, ang sinasabing nakakita ng Birheng Maria na nagbigay sa kanila ng 3 lihim. Ang una ay isang pangitain ng impyerno. Ang ikalawa ay tungkol sa pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig at ang pag-usbong ng komunismo sa Russia. At ang ikatlo ay matagal na hindi inilantad ng Vatican. Noong 2000 inilathala ng Vatican ang ikatlong lihim na naglalaman ng isang simbolikong pangitain ng isang obispo na nakadamit puti na pinatay kasama ang iba pang mga klerigo. Ayon sa Vatican, ito ay tumutukoy sa pagtatangkang pagpatay kay Pope John Paul II noong 1981. Gayunpaman, may mga naniniwala na hindi ito ang buong nilalaman ng ikatlong lihim. Ayon sa ilang ulat, si Sister Lucia, isa sa mga nakakita ng aparisyon, ay nagsabing ang ikatlong lihim ay nasa Ebanghelyo at sa Apokalipsis, partikular sa mga kabanata 8 hanggang 13, na naglalaman ng mga babala tungkol sa mga digmaan, pag-uusig at iba pang mga kaganapan sa hinaharap. May mga ulat din na nagsasabing may 2 bersyon ng ikatlong lihim, isang simbolikong pangitain at isang tekstual na paliwanag. Ang ilang mga eskolar at mananaliksik ay naniniwala na ang huli ay hindi pa rin inilalantad ng Vatican. Ano ang sinasabi ng mga propesyang ito tungkol sa katapusan ng mundo? Ang parehong propesya ni Saint Malachy at ang mga pahayag ng Fatima ay naglalarawan ng mga panahon ng matinding pagsubok, pag-uusig at kaguluhan bago ang isang dakilang pagbabagong espiritual o ang araw ng paghuhukom. Sa propesiya ni Saint Malachy, ang Peter the Roman ay mamumuno sa panahon ng matinding pagsubok na magtatapos sa pagkawasak ng Roma at ang paghuhukom ng Diyos sa sangkatauhan. Sa mga pahayag ng Fatima, ang ikatlong lihim ay naglalaman ng mga babala tungkol sa mga digmaan,
pag-uusig sa simbahan at ang pangangailangan ng panalangin at pagbabalik loob upang maiwasan ang mga sakuna. Ang mga propesiyang ito ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na magdasal, magbalik loob at maging handa sa anumang maaaring mangyari sa hinaharap. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, tatalakayin natin ang mga teorya ng konspirasyon na may kaugnayan sa Vatican at ang posibleng papel nito sa mga pandaigdigang kaganapan. Sa pagtalakay ng mga teorya ng konspirasyon na may kaugnayan sa Vatican, lumilitaw ang iba't ibang pananaw at haka-haka tungkol sa posibleng papel nito sa mga pandaigdigang kaganapan. Mga paratang ng involvement sa New World Order. Ang konsepto ng New World Order ay isang teorya ng konspirasyon na nagsasaad na mayroong isang lihim na grupo ng mga makapangyarihang individual na naglalayong kontrolin ang buong mundo sa pamamagitan ng isang pandaigdigang pamahalaan. Ayon sa ilang mga tagapagtaguyod ng teoryang ito, ang Vatican ay sinasabing may papel sa planong ito dahil sa kanyang malawak na impluensya sa relihiyon at politika. Ang mga paratang na ito ay madalas na walang konkretong ebidensya at itinuturing na bahagi ng mga teorya ng konspirasyon na lumalaganap sa iba't ibang media platforms. Sinasabing ugnayan ng Vatican sa mga makapangyarihang grupo tulad ng Illuminati. Ang Illuminati ay isang lihim na samahan na sinasabing naglalayong impluensyahan ng mga pandaigdigang kaganapan upang makamit ang kanilang layunin ng dominasyon. May mga teorya na nagsasaad na ang Vatican ay may koneksyon sa Illuminati batay sa mga simbolismo at kasaysayan ng simbahan. Gayunpaman, ang mga paratang na ito ay kadalasang batay sa spekulasyon at walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa mga ito. Ano ang papel ng simbahan kung magkakaroon ng global control? Sa mga teorya ng konspirasyon, ang Vatican ay itinuturing na isang mahalagang bahagi ng planong global control dahil sa kanyang impluensya sa moralidad at espiritualidad ng milyon-milyong tao. Ang ilang mga pananaw ay nagsasaad na ang simbahan ay maaaring gamitin upang bigyang katwiran ang mga hakbang patungo sa isang pandaigdigang pamahalaan. Gayunpaman, ang mga ito ay nananatiling teorya at walang konkretong ebidensya na nagpapatunay sa aktwal na papel ng Vatican sa ganitong mga plano. Ang mga teorya ng konspirasyon na ito ay nagpapakita ng takot at kawalang katiyakan ng ilan sa mga pagbabago at kaganapan sa mundo. Mahalagang maging mapanuri at kritikal sa pagtanggap ng mga impormasyon, lalo na kung ito ay walang sapat na ebidensya. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, tatalakayin natin ang mga posibleng senaryo kung paano maaaring maganap ang mga huling araw ayon sa iba't ibang pananaw at kung ano ang papel ng Vatican sa mga ito. Sa kabila ng mga teorya ng konspirasyon at mga paratang na ibinabato sa Vatican, may mga opisyal na pahayag at posisyon ang simbahang Katolika na nagbibigay linaw sa kanilang pananaw at layunin. Opisyal na posisyon ng Vatican sa mga isyung ito. Ang Vatican ay madalas na naglalabas ng mga opisyal na pahayag sa pamamagitan ng Holy See Press Office upang ipahayag ang kanilang mga posisyon sa iba't ibang isyu. Sa mga pahayag na ito, binibigyang diin ng simbahan ang kahalagahan ng espiritual na pagninilay, panalangin at pagkakaisa sa gitna ng mga hamon ng modernong panahon. Halimbawa, sa isang pahayag noong Abril 30, 2025, hinikayat ng College of Cardinals ang mga mananampalataya na maging bukas sa kalooban ng Diyos sa panahon ng mga mahahalagang kaganapan sa simbahan. Paano ipinapaliwanag ng Vatican ang kanilang katahimikan at pagiging reserved? Ang katahimikan ng Vatican sa ilang mga isyu ay hindi nangangahulugang kawalang interes o pagtatago ng impormasyon. Sa halip, ito ay isang anyo ng masusing pagninilay at paggalang sa kabuuan ng simbahan. Ayon kay Pope Francis, ang katahimikan ay isang paraan upang makinig ng mas malalim at maunawaan ang kalooban ng Diyos. Sa isang pagtitipon noong Disyembre 2021, binigyang diin niya na ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon, kundi isang aktibong pakikinig at pagninilay. Ang pananampalataya at papel ng simbahan sa pagharap sa mga pagsubok ng mundo. Sa harap ng mga pandaigdigang hamon tulad ng kahirapan, digmaan at pagbabago ng klima, patuloy na isinusulong ng Vatican ang mga prinsipyo ng katarungan,
pagkakaisa at pag-ibig. Sa isang mensahe noong Mayo 2025, binigyang diin ni Cardinal Pietro Parolin ang papel ng Catholic Social Doctrine sa pagtataguyod ng pagkakaisa at pag-unawa sa gitna ng mga pagkakaiba-iba sa mundo. Sa kabuuan, ang Vatican ay nananatiling tapat sa kanyang misyon na maging ilaw at gabay sa mga mananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at kontrobersya na kinakaharap nito. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, tatalakayin natin ang mga posibleng senaryo kung paano maaaring maganap ang mga huling araw ayon sa iba't ibang pananaw at kung ano ang papel ng Vatican sa mga ito. Maraming haka-haka, ngunit ang totoo, ang Vatican ay may malalim at komplikadong papel sa kasaysayan at posibleng pati sa hinaharap. Ano sa tingin mo? May lihim nga bang papel ang Vatican sa huling mga araw? I-comment mo ang iyong opinyon. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mas marami pang misteryo at kasaysayan.